Hello guys, mga han, mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Magandang araw po sa lahat guys. Ito po yung DJ Maki 101.1 Team Power Flowers po. Alright guys, panibagong araw na naman po, panibagong kabanata na naman po ng ating buhay. Bago po natin simulan yung kwento natin guys, shoutout ko po muna yung mga nag-comment sa kwento ng asawa kong mayaman. Shoutout po dyan kay Lodi Yeng. Thank you so much Lodi sa pag-comment lagi po at sa pag-like po ng mga videos ko po ng asawa kong mayaman. And thank you so much din po kay Lodi Jayana. Hello Jayana. Jayana pala to. And shoutout din po kay Lodi Elizabeth Roniel. Thank you so much Lodi Elizabeth Roniel sa laging pagsuporta po. Shoutout din po kay Lodi Bibang Vlog. Hello Lodi Bibang Vlog. And shoutout din po kay Lodi Aiza Montesa. Hello po Lodi Aiza. And thank you so much and shoutout din po kay Lodi G Alexandria. Shoutout din po kay Lodi Ruel Mendoza. Hello Lodi Ruel Mendoza, thank you so much po sa laging pagsuporta po sa mga videos ko po. And shoutout din po kay Lodi Tony TV. Hello Lodi Tony TV, I hope okay ka lang dyan. Thank you so much sa pag-comment and sa pag-view po ng asawa kong mayaman. And shoutout din po kay Lodi Janalim Morales Tapis. Thank you so much Lodi Janalim Morales Tapis. And thank you so much din po kay Lodi Jayana. Hello Lodi Jayana. Maraming salamat po talaga Lodi. Alright guys, hindi na po natin patatagalin to yung kwento ng asawa kong mayaman. Sana all. Nang tumingin siya sa dalawang babae, biglang nakaramdam ng pagkasuklam si Chinyu. Jeez Chinyu, nakatira ka sa napakagandang bahay ngayon, sabi ni Sun Yumei habang pinagmamasdan niya ang kanyang paligid. Tumingin si Chinyu kay Sun Yumei na may malamig na mga mata at sinabing, "Ano ang gusto mo? Tumingin sa iyo. Hindi ako makakapunta sa iyo kung wala akong layunin." Masayang sagot ni Sun Yumei. Ang kaibahan ng ugali bago at pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa koneksyon ng pamilya yan kay Chinyu ay lalong nakaramdam ng pagkasuklam sa kanya. Tumabi si Leiho. Mukha siyang awkward dahil hindi niya mahanap ang tamang oras para sumingit. Tumalikod si Chinyu at naglakad sa loob ng silid. Nakita ito ni Sun Yumei at binigyan ng mabilis na tingin si Suyan. Bagamat nag-aatubili si Suyan, sinundan niya siya sa silid. Pagpasok pa lang nila sa sala, bumulala si Sun Yumei, napakarangal ng bahay na ito. Ito ay mas mahusay kaysa sa atin. Malamig na ungol si Chinyu at hindi nagsalita. Chinyu, nakikita mo, 3 taon na tayong magkasama. Ang 3 taon ng bonding ay hindi madaling itapon. Sinubukan ni Sun Yumei na kunin ang emosyonal na bahagi ni Chinyu. Dahil sa edukasyon ng pamilyang Su, nagagawa mong makamit ang mahusay na tagumpay ngayon, hindi ba? Walang hiyang sabi ni Sun Yumei. Nang marinig ni Chinyu na hindi niya mapigil ang mapangiti at sinabing, ang edukasyon ng pamilyang Su. Ano ang itinuro mo sa akin? Paglalaba at pagluluto, o pag-alitan at bugbugin? Namumula sa kahihiyan ang mukha ni Sun Yumei habang tumatawa at sinabing, "Oh, nakaraan na iyon. Kahit na kayo ni Suyan ay hiwalay na, palagi kitang ituturing na parang pamilya." Pagkatapos noon, sumigaw si Sun Yumei kay Suyan. Kumuha ka ng isang basong tubig kay Chinyu. Malungkot na lumapit si Suyan. Nang magbuhos siya ng tubig para kay Chinyu, sinadya niyang dumulas sa mga bisig ni Chinyu. Sa kabutihang palad, mabilis na nag-react si Chinyu at nagmamadaling umiwas sa gilid. Si Suyan, na dapat ay mahulog sa mga bisig ni Chinyu, sa halip ay bumagsak sa lupa. Ouch! Tinakpan ni Suyan ang kanyang braso na may sakit na hitsura sa kanyang mukha. Pagkatapos noon, bumangon siya sa lupa at galit na tumingin kay Chinyu. Malapit na siyang magbato. Si Sun Yumei, gayunpaman, ay nagmamadaling pinigilan siya bago niya magawa iyon. Hinayla ni Sun Yumei si Chinyu sa isang tabi at sinabing sabay kindat, "Chinyu, alam kong nagagalit ka pagkatapos ng nangyari, at hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa iyo. Kung gusto mo, magagawa mo at ni Suyan ang parehong bagay sa hinaharap." Sabi ni Sun Yumei na may kasamang masamang ngiti.
Sinabi ni Chin Yu na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Gawin ang ginagawa noon ni Soyan at Zhao Gang. Maaari kayong magkarelasyon, kaya isaalang-alang mo itong paghihiganti kay Zhao Gang, sabi ni Sun Yumei. Na kumikislap ng malikot, agad na nakaramdam ng pagkasuklam si Chin Yu. Si Chin Yu ay labis na naiinis sa pamilya Su. Hindi ba kayo naiinis kapag ibinebenta ninyo ang sarili ninyong katawan para sa kayamanan? Sabi ni Chin Yu sa malamig na boses. Hindi ako pervert tulad ni Zhao Gang. Bukod dito, naiinis ako sa paningin ng isang tulad ni Soyan, kaya mas mabuting iwan ka sa Zhao Gang. Walang awa na sinabi ni Chin Yu. Nang marinig niya ang mga salita ni Chin Yu, hindi na napigilan ni Soyan ang kanyang galit. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Chin Yu at nagmura. Chin Yu, walang hiya ka talaga. Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako hinalikan noon? Dahil tanga ako noon ay hindi ibig sabihin na tanga ako ngayon. Sabi ni Chin Yu sa walang emosyong boses. Sinabi ni Soyan sa nagngangalit na mga ngipin, Chin Yu, hindi ba freeloader ka lang? Ikaw ay isang talunan na umaasa lamang sa mga babae sa buong buhay niya. Tignan natin kung hanggang kailan mo mapapanatili ang bastos na pagkilos na ito. Hindi napigilan ni Sun Yumei ang bahagyang inis na imposibleng magkasundo ang dalawa sa puntong ito. Sa pakiramdam ng pagkatalo, binago din ni Sun Yumei ang kanyang saloobin at pinagalitan, tama si Soyan. Isa kang ganap na talunan na mananatiling talunan sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Gaya ng inaasahan, hindi nagbabago ang mga batik ng leopardo. Sa kabutihang palad, hindi na kumibo si Chin Yu. Malamig niyang sabi, get out. Lumabas ka kagad. Nag-cross-arm si Soyan at ngumisi habang sinasabi, may lakas ka ng loob na sampin ako. Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa pamilya yan para protektahan ka. Tandaan kung paano ka binugbog ni Leihu noong nakaraan. Mapapatawag ko si Zhao Gang kay Leihu para bugbugin ka ulit. Pinandilatan ni Soyan si Chin Yu, tiwala na ang pagbanggit kay Leihu ay matatakot kay Chin Yu. Halos humagalpak ng tawa si Chin Yu. Si Leihu ay nakatayo sa tabi niya. Naguguluhan din si Leihu. Paano napunta sa kanya ang usapan? Ano, natatakot ka ba? Huli na para dyan. Nang makita niyang walang sinabi si Chin Yu, naisip ni Soyan na matagumpay niyang tinakot si Chin Yu. Natatakot, panunuya ni Soyan. Hindi mapigilan ni Chin Yu na mapangiti. Takot sa ano? Natatakot na baka guluhin ako ni Leihu? Tanong ni Chin Yu bilang ganti. Buong pagmamalaking sinabi ni Soyan. Tama, Chin Yu. Ito si Jiang Cheng. Ang pamilyang yan, gaano man sila kakilakilabot, ay hindi maaaring palawakin ang kanilang impluensya rito. Kung gusto mo pa ring manatili sa Jiang Cheng, kumilos ka. Hindi pinansin ni Chin Yu si Soyan, ngunit lumingon kay Leihu at sinabing, Mr. Lei, guguluhin mo ba ako? Nagmamadaling umiling si Leihu at ngumiti, Mr. Chin, nagbibiro ka siguro. Nandito ako para humingi ng tulong sa iyo, kaya paano ako magkakaroon ng lakas ng loob na guluhin ka? Sumulyap si Chin Yu kay Soyan at nakangising sinabi. Narinig mo ba iyon? Natigilan si Soyan habang sinusukat niya si Leihu at Bamulong, sino ka? Sinabi ko bang sagutin mo? Bago pa makapagsalita si Leihu, hindi napigilan ni Lance na sumingit. Siya si Kuya Ho, Leihu. Nang marinig niya ito, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Soyan. Ikaw si Leihu. Lumunok si Soyan at mukhang napahiya. Sinabi ni Leihu sa malamig na boses, sa tingin mo ba nagbibiro ako sa iyo? Kailangan mo bang tawagan ko si Zhao Gang? Mabilis na umiling si Soyan at sinabing, hindi. Hindi na kailangan. Kuya Ho, ako. Nagbibiro lang ako. Excuse me, aalis na ako. Dahil doon, kinalagkad ni Soyan si Sun Yumei kasama niya at tumakas. Nang wala na sila, pansamantalang nagtanong si Leihu, Mr. Chin. Gusto mo bang harapin ko ang dalawa? Umiling si Chin Yu. Hindi na kailangan. Ayokong mag-aksaya ng oras sa kanila. Nang marinig ito ni Leihu, hindi na niya itinulak ang bagay na iyon. Pagkaraan ng ilang pag-iisip, nagsalita si Leihu na may palihim ng ngiti, Mr. Chin, may isa pa akong gustong sabihin. Minsan, iniisip ko na masyado kang malambot ang puso. To put it nicely, it's indecisiveness, but to put it bluntly, it's timidity.
Sana hindi ka na-offend. Ang mga salita ni Lei Hu ay nagpaalala kay Chin Yu ng isang bagay. Tinitigan niya si Lei Hu habang tumango at sinabing, sige, salamat sa paalala. Itatago ko ito sa isip ko. Yan family manor. Si Yan Ruizu ay nakaupo sa looban at nakikipagtsaa kasama si Uncle Wu. Pangatlong araw na nang si Uncle Wu ay nasa Jiangcheng. Ruizu, mukhang nasa disappointment ka. Nasa mabuting kalusugan ako. Bahagyang tumawa si Uncle Wu habang malayang ginagalaw ang kanyang mga braso at binti. Tumingin si Yan Ruizu kay Uncle Wu at sinabing, hindi na kailangang magmadali sa paghusga sa sitwasyon. Sumimangot si Uncle Wu at bumantong hininga, Ruizu, ang pamilyang yan ay isa sa mga namungunang gentry sa bansa. Hindi ko talaga alam kung ano ang nakikita mo sa Chin Yu. Minsan, ang pag-ibig sa isang tao ay isang bagay na mad-alien, mahinang sagot ni Yan Ruizu. Nang banggitin si Chin Yu, ang mga mata ni Yan Ruizu ay tila kumikinang, at isang ngiti ang pumukaw sa kanyang malamig na mukha. Sinabi ni Uncle Wu na mahinang nguso, Ruizu, natatakot ako na mali ang paghusga mo sa lalaki. May nag-check out na ako sa kanya. Siya ay halos 30 taong gulang at wala siyang anumang tagumpay. Kung tutuusin, siya ay isang ordinaryong tao, ngunit kung sabihin, siya ay isang talunan. Sabi ni Uncle Wu sabay nguso. Puno ng kawalang kasiyahan ang mga mata ni Yan Ruizu. Inilapag niya ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at sinabi sa malumanay na boses, Tito Wu. Ang mga taong nasa matataas na posisyon ay bihasa at maunawain. Alam mo ba na 70% ng mga tao sa malawak na bansang yan ay karaniwan? Alam mo ba na 70% ng mga tao sa Pyro ay ordinaryo? Lahat ba sila ay talunan? Mula sa aking pananaw, kung ang isang tao ay handang maging responsable, siya ay karapat-dapat sa papuri at pagkilala sa kabila ng kanyang pagiging karaniwan. Iniwan niya si Uncle Wu na walang imik. Totoo iyan, ngunit wala ka sa liga ni Chin Yu. Lahat ng meron siya galing sa iyo at sa pamilya yan. Kung aalis ka sa Jiangcheng, hindi na makakaligtas si Chin Yu ng higit sa 2 araw, sabi ni Uncle Wu sa malamig na boses. Nang marinig niya ito, tumawa lang si Yan Ruizu. Sa tingin mo ba ay sapat na ang lungsod na kasing liit ng Jiangcheng para pigilan siya? Nagtaas ng kilay si Yan Ruizu. Ngumuso si Uncle Wu at sumagot, talo siya. Kaya bakit mo nasabi na hindi siya mapipigilan? Pinag-isipan ito ni Yan Ruizu at sinabing, paano ito, Uncle Wu, tataya ako sa iyo. Sa isang buwan, tiyak na mapahanga ka ni Chin Yu. Sa kabila ng maliit na lungsod ng Jiangcheng, at kahit sa kabila ng Chuzhou, walang makakalaban sa kanya. Tumawa si Uncle Wu at sinabing, Ruizu, naniniwala ka ba talaga dito? Kung gagawin mo, huwag mo siyang tulungan. Tignan natin kung ano ang magagawa niya nang wala ang iyong tulong. Ang dahilan ng pagiging agresibo ni Uncle Wu kay Chin Yu ay hindi lang dahil hindi niya gusto si Chin Yu, kundi dahil mayroon din siyang personal na agenda. Ang dahilan ay ang anak ng kanyang yumaong kaibigan ay umiibig kay Yan Ruizu sa loob ng maraming taon. Ngunit si Yan Ruizu ay palaging nananatiling walang pakialam sa kanyang pagmamahal. Gayunpaman, biglang nagpakita ng interes si Yan Ruizu sa isang ordinaryong lalaki na minsan nang ikinasal. Hindi nakapagtataka na nagalit siya. Nanatiling tahimik si Yan Ruizu ng ilang sandali, pagkatapos ay tumawa ng mahina at sinabing, Tito Wu. Hindi ako magpapakita ng awa sa sino mang magtangkang saktan siya. Ang tono ni Yan Ruizu ay kalmado, ngunit isang layer ng pagbabanta ang nakahabi sa kanyang boses. Ito ay pinuntirya kay Uncle Wu. Hindi tanga si Uncle Wu, naiintindihan niya ang iminumungkahi ni Yan Ruizu. Ngumuso siya at sinabing, mukhang iniisip mo rin na hindi kalaban ni Chin Yu si Shen Tian. Kung hindi, bakit wala kang lakas ng loob na bigyan sila ng patas na laban? Si Shen Tian ay anak ng matandang kaibigan ni Uncle Wu. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yan Ruizu na matawa. Kaya si Shen Tian ang tinutukoy mo. Maaari akong sumang-ayon dyan, sabi ni Yan Ruizu na umiling. Natigilan si Tio Wu at nagmamadaling nagtanong. Seryoso ka ba? Siyempre, nakangiting sagot ni Yan Ruizu. Tunay nga, si Chin Yu ay hindi kapantay ng mga henyo sa Jingdo, ngunit pagdating kay Shen Tian, maaari siyang maging stepping stone para kay Chin Yu. Ngumisi si Yan Ruizu. Ang kommentong ito ay ikinagalit ni Uncle Wu. Pinagalitan niya,
Ganoon ka ba ang tingin mo kay Shen Tian? Well, gusto kong makita kung ano ang magagawa ni Qin Yu laban kay Shen Tian. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Uncle Wu at handa nang umalis. Uncle Wu, hindi pa tapos ang oras. Kaya pakisuyong pansinin ang iyong kalusugan. Paalala ni Yan Ruizu. Tumigil si Uncle Wu sa kanyang paglalakad at ninisyan, mabuti ang kalusugan ko. Kaya hindi na kailangang mag-alala si Qin Yu tungkol dito. Matapos sabihin ang pahayag na ito, sumakay si Uncle Wu sa kotse at bumalik sa Chuzhou. Babalik ka kaagad para humingi ng tulong sa kanya, bulong ni Yan Ruizu sa mahinang boses. Si Qin Yu ay nasa bahay at hinahanap ang mga alaala sa kanyang isipan. Ang pamana na naiwan ng kanyang ama ay isang tunay na kayamanan. Bukod sa pag-asa sa espiritual na enerhiya at mga table tasks, ang iba pang paraan ay ang pagbuo, pag-iisip ni Qin Yu. Ngayon, ang espiritual na enerhiya ay naging lubhang mahirap. Lalo na sa lungsod. Kinailangan ni Qin Yu na gumamit ng isang porma sayon upang tipunin ang lahat ng espiritual na enerhiya sa kanyang kapaligiran sa isang lugar. Sa pamamagitan nito, ang bilis ng cultivation ng Qin Yu ay tumaas ng malaki. Gayunpaman, sa kasalukuyang kakayahan ni Qin Yu, ang pag-set up ng formation ay halos imposible. Huminga ng malalim si Qin Yu at bumulong. Talagang aakyat ako sa tuktok. Sa buong buhay ni Qin Yu, walang sino man ang naniwala sa kanya, ni sino man ang nagbigay sa kanya ng anumang paghihikayat. Gayunpaman, labis na naniwala sa kanya si Yan Ruizu, kaya ayaw ni Qin Yu na biguin siya. Pagsapit ng gabi, umalis si Qin Yu sa kapitbahayan ng Dragon Paradise Villa at pumunta sa paanan ng isang bundok. Ang lugar na ito ay may mga bundok at ilog, at ang populasyon ay kalat kumpara sa lungsod, kaya ang espiritual na enerhiya ay higit na puro. Heto na, umupo si Qin Yu sa tabi ng isang maliit na batis. Pagkatapos noon, ipinikit niya ang kanyang mga mata habang sinimulan niyang kunin ang espiritual na enerhiya sa kanyang paligid. Habang siya ay humihinga sa loob at labas, ang espiritual na enerhiya sa paligid niya ay nagsimulang dahan-daang magsama-sama. Sa Qin Yu sa gitna, ang espiritual na enerhiya ay bumuo ng isang maliit na puyo ng tubig. Kung may dumaan, makaramdam sila ng kaunting simoy ng hangin. Sa kabilang banda, dahan-daang umaalis ang sasakyan ni Uncle Wu mula sa Jiangcheng. HMPH, gusto kong makita kung ano ang kayang gawin ni Qin Yu. Galit na sabi ni Uncle Wu. Pilit ng ngiti ang sinabi ng katabi niya. Mr. Wu, si Qin Yu ay talagang walang tao, ngunit kung magagalit ka sa pamilya yan dahil sa kanya, magiging masama ang mga bagay-bagay. Ikinaway ni Uncle Wu ang kanyang kamay at sinabing, mayroon akong sense of discretion. Ngayong nalaman na ito sa pamilya Shen. Naniniwala ako na hindi magtatagal bago makarating si Shen Tian sa Jiangcheng. Si Shen Tian ay higit na namumukod tangi kaysa kay Qin Yu sa maraming paraan. Naniniwala ako na hindi magtatagal bago umatras si Qin Yu. Sa opinyon ni Uncle Wu, si Qin Yu ay sadyang hindi katugma kay Shen Tian. Habang nagsasalita siya, si Uncle Wu ay biglang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Bagamat ito ay panandalian, hindi napigilan ni Uncle Wu ang pagnanasang umubo. Mukhang hindi na ako manigarilyo sa hinaharap. Hindi masyadong inisip ni Uncle Wu ang tungkol dito at ipinalagay na ito ay dahil sa sobrang dami niyang naninigarilyo kamakailan. Alright guys, natapos na naman po yung panibagong kwento natin guys, panibagong kabanata. I hope po nag-enjoy po kayo sa panibagong kabanata natin guys. Abangan na naman po yung susunod na kabanata mga Lodis. Ito po yung DJ Maki, 101.1 Team Power Flowers po. Nagpapasalamat po sa inyong lahat guys. Kung nagustuhan nyo po yung kwento na ito, paki-share na lang po and like. Alright guys, have a nice day po at ingat po lagi ang lahat mga Lodi. Bye bye, see ya.